Kyla POV. Panay tingin ni Kyla sa orasan na nasa bedside table niya. Ilang oras na kasi ang nakalipas, pero till now wala pa ring Benedict na dumadating. Sabi kasi doon sa note na pinadala nito, kasama ng isusuot niyang damit at sandals, susunduan siya nito ng 1 PM. Pero 4 PM na wala pa rin. Hindi naman nito sinasagot ang tawag niya. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi mag-worry sa asawa. She also tried to call the hospital, pero kanina pa daw itong umaga wala doon. Kyla couldn't help but to heave a sigh. Sa totoo lang kanina pa hindi maganda ang pakiramdam niya, mula nang makita niya ang mukha ng ex-fiancé ng asawa, kaninang pagtawag nito sa kanya. And she decided to ask Benedict later about it, kung bakit andoon yun at kasama niya. Isang malalim pang buntong hininga ang pinakawalan niya, bago kinuha ang phone, at lumabas ng kwarto nila. Naabutan niya sa ibaba si Mela at Colin na nag-uusap. At kung ano man yun ay hindi niya alam, dahil nagbubulungan ang dalawa. Tumikim siya para kunin ang atensyon ng mga ito, na agad din namang lumingon sa kanya, na tila nagulat pa. Seryoso ang usapan pwede bang makimarites dyan? Pagbibiro niya. Bawal, pangit ka na nga chismosa ka pa, palatak ni Colin. Sinamaan naman niya ito ng tingin. I hate you talaga, wika niya dito na ikinangiti lang ng dalawa. Ang ganda mo po ngayon sana all na lang ako saad ni Mela, habang nagniningning ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Bulag ka Mela, saang part ang ganda dyan? Pang-asar na tanong naman ni Colin. Hey, singhal niya dito. Call, natawagan mo na ba si Benedict? Hindi pa nga, ang alam ko uuwi din agad yun dito, para sunduin ka pagkatapos ng lakad niya, sagot nito sa tanong niya. Wait, saan ba daw siya pumunta kanina, and anong klaseng lakad yun? Yuzis pa niya. I don't know, basta ang sabi niya sakin, iabot ko lang sayo yung box, then he will gonna pick you up after ng lakad niya. Pero what time na call, till now wala pa rin siya, nakasimangot niyang sabi sa kaibigan. Baka nasa ibang kandungan na. Halos sabay-sabay silang tatlong napalingon sa nagsalita, malapit sa kusina. At halos malukot ang mukha niya nang makitang si Roan yun. Know what Roan, kung wala kang magandang sasabihin umalis ka na lang dito, papansin, inis na wika dito ni Mela. Whatever, pananaray pa nitong sabi, bago silang tatlo tinalikuran. Ako nang gigigil na talaga dyan akala mo sino makaasta dito? Isumbong na kasi natin yan ma'am kay Sir Benedict. Yan mo na Mela, pasasaan ba't mawawala din pagka-bitter niyan, nakangiti niyang sabi kay Mela. Magsasalita pa sana siya, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya mabilis niya iyong tiningnan. And it's a message request. Iyon sa messenger niya, kunot ang noo niya nang makitang Facebook account iyon ni Benedict. As far as she knows walang FB ang asawa niya. Out of curiosity, she fastly opened it, and accepted the request. At ganoon na lang ang panginginig ng mga kamay niya, nang makitang puro pictures yun ng asawa at ni Belle, na parehong hubot-hubad ang isinend sa kanya, at God knows kung ano ang ginagawa ng dalawa. What happened, Kyla? Rinig niyang tanong ni Colin, na hindi niya masagot dahil tila may nakabikig sa kanyang lalamunan, para hindi makapagsalita. Minsan pa niyang pinagmasdan ang mga larawan ng mga ito, at binasa ang huling mensahe na ipinadala sa kanya. Colin, samahan mo ako please, pakiusap niya sa kaibigan, while holding her tears. Tell me first if anong nangyayari, at kung ano yang nasa phone mo, matigas na wika nito sa kanya. At dahil ayaw niyang magsalita, hindi niya inaasahang kukunin ni Colin ang hawak niyang phone. Rinig niyang mura nito, let's go. Wika pa nito sabay hawak sa kamay niya, at iginiya siya nito palabas ng bahay. Mela, come with us. Sigaw nito kay Mela, na agad din namang nakasunod sa kanila. Walang imak si Kyla habang nasa daan na sila, patungo sa address na isinend ng kung sino man sa kanya. She kept on praying, na sana hindi totoo lahat, na baka prank lang yun, naramdaman niya ang paghawak sa mga kamay niya ni Mela. Be strong Ma'am Kyla, dito lang kami ni Colin at para kay baby rin, rinig niyang sabi nito. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha niya. Stop crying pangit please, tila problemadong saway sa kanya ni Colin.
Sinusubukan naman niyang pigilin pero ayaw talaga magpaawat ng mga luha niya. Ang alam niya nasasaktan siya ngayon sa mga nakita, but she need to be so sure na totoo lahat ng mga iyon. Wala pang 30 minutes, ay nasa harapan na sila ng isang malaking bahay, at kung hindi siya nagkakamali, ito ang bahay na nakita niya kaninang pagtawag sa kanya ng asawa. Let's go. Yaya ni Colin sa kanila. Pero tila siya natuod sa kinakatayuan niya, natatakot siya sa pwedeng matuklasan, sa pwedeng maabutan sa loob ng bahay. Kyla, antag ni Colin sa kanya. Don't tell me na duduwag ka. God Kyla, please naman you need to be strong, at kung ano man ang kakalabasan ng pagpasok natin dyan sa bahay, dapat maging matatag ka, mariing wika nito. Oo nga Ma'am Kyla, fighting. Saad naman ni Mela. Huminga muna siya ng malalim, bago na unang pumasok. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, mabibilis ang mga hakbang niya, na tumaas ng hagdanan, hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng unting kirot, banda sa may puso niya, but she keep on ignoring it. Her heart beat faster, when she reached the door that was slightly open. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ang doorknob, and she was about to open it, when suddenly she heard a moan inside the room, at ang isang ingay ay nasundan pa ng nasundan. Benedict, it feels so good, and I love you too. Rinig niyang sabi ng nasa loob na ikinaawang ng bibig niya. Takip ang bibig na dahan-daang binuksan ang pintuan. At ganoon na lang ang pagsipaglaglagan ng kanyang mga luha, nang makitang nasa ibabaw ng asawa niya ang hubot-hubad na dating kasintahan nito, at may ginagawa. Lalo na nang marinig niya ulit ang babae na nagsalita. And yes, I will marry you, mag-aantay ako hanggang maanald ang kasal niyo. Bigla na lang nandilim ng kanyang paningin, huli na nang marealize na tinakpan pala ni Colin ang kanyang mga mata, pati ang kanyang bibig, at inilayo siya sa kwarto, kung saan andoon ang kanyang asawa at si Belle, na may ginagawang kababalaghan. Nang makarating sila sa labas, doon na pinakawala ni Kyla ang galit at sakit na nararamdaman. She keep on crying, habang pinaghahampas ang hood ng sasakyan. Kyla, that's enough, baka mapano kayo ni baby, pagpapatigil sa kanya ni Colin. Tiningnan niya si Colin na puno ng luha ang mukha. Am I not enough? Kulang pa ba lahat ng ginawa ko sa kanya, kulang pa ba kami ng magiging anak niya? Sisigok-sigok na tanong niya sa kaibigan. Ginawa ko naman lahat-lahat, mula noon hanggang ngayon ginagawa ko lahat, pero bakit pinaasa niya lang pala ako? Lahat ng mga pinakita niya at pinaramdam ay puro pala kasinungalingan. No, hindi ka nagkulang, kung meron man ditong may pagkukulang siya yun. But please stop crying Kyla, hindi yan makakabuti sa inyo ng anak mo. Oo nga Ma'am Kyla, kausapin niyo na lang po si Sir Benedict pag uwi niya, wika naman ni Mela. No, ayoko na siyang makita. I hate him. This is enough. I had enough. Please Colin, ilayo mo ako sa kanya, ilayo niyo na ako sa kanya. Ayoko na, ang sakit-sakit na. Ang sakit na dito. Umiiyak niyang sabi sa mga to, habang hawak-hawak ang dibdib. Colin grabbed her and hugged her tightly. I will, ilalayo ko kayo sa walang hiyang asawa mo, just hush now please. You take a rest na muna pangit, kanina ka pa kakaiyak, at hindi na ako natutuwa dyan Rinig niyang wika sa kanya ni Colin. Hindi niya alam kung saan siya nito dinala, dahil wala naman siyang ginawa buong biyahe nila, kundi ang umiyak ng umiyak. But she promised to herself, na hanggang ngayon na lang ang pag-iyak niya, after this wala na, tapos na. Tama ang dalawa sa sinabi nito sa kanya, that she need to be strong para sa baby niya. At yun na lang ang tanging iisipin niya ngayon, ang baby niya at wala ng iba pa. Here, drink this. Abot sa kanya ng gatas ni Colin. Inabot naman niya ito at ngumiti ng tipid. Thank you Col, she sincerely said. Wala yun, magpahinga ka na after nyan nasa labas lang kami ni Mela, if you need something just call us. Tanging-tango naman ang isinagot niya sa kaibigan. Kyla caressed her baby bump, while drinking her milk, when suddenly she felt pain on her belly. Nung umpisa bearable pa ito, pero habang tumatagal parang lalong lumalala ang sakit ng kanyang tiyan. Oh, hindi na niya napigilan pa ang hindi dumaing, dahil sa nararamdamang kirot sa kanyang tiyan.
Kaya naman pinilit niyang tumayo para tawagin si Colin at Mela. Nakakailang hakbang pa lang siya, nang mamilipit na talaga siya sa sakit na nararamdaman. Call, help, oh, naiiyak na niyang daing sa sakit na nararamdaman sa mga oras na yun. Napatingin si Kayla sa pintuan, nang basta na lang ito bumukas, at iniluwa doon si Colin at Mela, na halatang may pag-aalala sa mukha ng mga ito. What happened? Oh my God! Diyos ko Ma'am Kayla may dugo. Natatarantang sigaw ni Mela, habang nanlalaki ang mga matang nakatingin banda sa may paanan niya. Kaya naman mabilis niyang sinundan ang tinitingnan ng mga ito, at ganoon na lang ang takot na bumalot sa kanya nang makitang madami ang umaagos na dugo sa may binti niya. Ang baby ko Mela. Call ang baby ko. Please help me. Naiiyak at natatakot na niyang sabi sa dalawa. Mabilis naman siyang binuhat ni Colin palabas ng bahay, at isinakay agad sa sasakyan nito. Habang nasa sasakyan sila papunta sa hospital, abot-abot ang kanyang panalangin, na sana ay mailigtas ang baby niya. Ito na lang ang meron siya, ito na lang ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Lord wag naman po sana please, please baby kapit ka please, usal niyang dasal, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Mela. Ang sakit na, daing niya, bawat pagkirot ng tiyan niya, ay napapapikit at kapit na lang siya kay Mela. Hold on pangit, malapit na tayo, rinig niyang wika ng kaibigan. Oo nga po Ma'am Kayla, pray lang po ha, baby kapit ka lang kay mommy mo ha, wika naman ni Mela. Saktong pagdating nila ng hospital, ang pagkawala ng kanyang malay, dahil sa sakit na nararamdaman, at hindi na niya alam pa ang sumunod na mga nangyari. Nagising si Kayla na mabibigat ang kanyang talukap, at hinang-hina ang kanyang katawan. And she is aware na nasa hospital siya. Tiningnan niya ang buong paligid ng kwarto. Kita niya na andoon si Mela, nakahiga sa isang sofa, habang si Colin ay nasa tabi niya, at hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Hey, you're awake? Nakangiti nitong sabi, while caressing her hand. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito na hindi naman niya sinagot. How's my baby? Tanong niya dito. Kita niya ang pagbaba nito ng tingin, at paglamlam ng mga mata. I'm asking you Colin, how's my baby? Okay naman siya diba? Answer me Mela. Tawag niya kay Mela na tila na alimpungatan sa lakas ng boses niya. Pagpapakalma sa kanya ni Colin. Magpahinga ka na muna at hindi ka na ganun kalakas please. No. Answer me then. How's my baby? Galit na niyang tanong sa mga ito. Hindi kayo sasagot. Ayaw niyo akong sagutin. Fine. Ako ang magtatanong. Halos pasigaw niyang sabi pa sa mga ito, bago pilit na bumabangon, at basta na lang tinanggal ang nakakabit na dextrox sa isang kamay niya. Rinig niyang mura ni Colin, habang pinipigilan siya nito na makatayo. Ma'am Kayla, please magpahinga ka na po muna. No, bitiwan mo ako. Colin ano ba? Gusto kong malaman kung kumusta ang anak ko. Wala na siya. Tila bomba iyon na sumabog sa pandinig niya. Wala na siya, the baby is gone, I'm sorry Kayla, hindi na siya nailigtas ng doktor malungkot na sabi nito. No, iiling-iling niyang sabi, sabay hawak sa tiyan niya, na ngayon ay ramdam na nga niya ang tila pagliit nito. No, humahagulhol na niyang sabi. Hindi totoo ta, hindi nawala ang anak ko, nasa tiyan ko lang siya no. Hindi ko matatanggap ta. Please tama na pangit, please, pag-aalaw sa kanya ni Colin, habang yakap-yakap siya nito. Ma'am Kayla tawag ni Mela, na hindi na din mapigilan ang sariling na hindi maiyak sa nakikitang sitwasyon ng Ma'am Kayla niya. Awang-awa siya dito, lalo na ngayon na tila mahihirapan itong tanggapin ang nangyari sa anak nito, ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang amo. Ma'am Kayla, tawag pa niya dito, at yamakap na din para damayan ang kanyang amo, na ate na niya kung ituring. Tell me that this is just a dream. Tell me, please. Hindi ko kakayanin, hindi ko kaya, hagulhul pang sabi ni Kayla. Enough, please Kayla, hindi makakabuti sa'yo yan. Wala akong pakialam, ang kailangan ko ang anak ko, siya na lang ang meron ako, siya na lang ang lakas ko, pero kinuha pa sakin. Bakit? Bakit? Masama ba akong tao? Sagutin niyo ako. Wala akong ibang ginawa kundi magmahal, maging mabuti, pero bakit ganito? Bakit ganito?
Tila nanghihina nitong sabi dahil sa kakaiyak. Ayoko na. Cole, ayoko na. Mga huling salitang nasabi niya bago siya panawan ng ulirat. Call the doctor, Mela. Hurry. Utos niyang sigaw kay Mela, na natataranta namang lumabas ng kwarto. Hey wife. Wake up. Open your eyes now. Naririnig niyang tila may tumatawag sa kanya. At alam niya kung kaninong boses yon, pero sobrang bigat ng kanyang mga mata, na tila ba ayaw talagang damilat. Wife, wake up. I am here. Rinig pa niyang malambing na pagkakasabi nito, at naramdaman pa niya ang pagtapik-tapik nito sa kanyang pisngi. At dahil sa namuong galit sa puso niya, dahil sa pagkawala ng kanyang anak, ay pinilit niyang idinilat ang kanyang mata, para lang makita ang lalaking kinamumuhian niya. Oh glad you're awake. Tila nakahinga ito ng maluwag, nang makita siyang damilat. Pero dahil nga sa galit siya, ay mabilis na umigkas ang kanyang mga kamay patungong mukha nito. Oh, what's that for? Tila takang tanong nito sa kanya. That is for hurting my baby, sigaw niya dito. What? You hurt my baby. And I hate you. I hate you so much, galit niyang sabi dito, habang pinaghahampas niya ito ng kanyang dalawang kamay. Hey wife. Stop it. No, I hate you. Mawala ka na. Walang hiya ka. Wife, stop it. Nanaginip ka lang. Mariing sabi nito, nang mahuli nito ang dalawang kamay niya na hinahampas sa asawa. You're dreaming wife. What? Tila naguguluhan niyang tanong sa asawa. You're dreaming? Panong wala si baby? Naayan nga siya sa tummy mo oh. Wika pa nito na ikinalaki niya ng kanyang mga mata, sabay baba ng tingin niya sa kanyang tiyan. At ganoon na lang ang pagbulahaw niya ng iyak, nang makitang andoon pa rin ang baby bump niya. Oh God, panaginip lang lahat, humahagulhol niyang sabi. Halika nga, wika ni Benedict sabay iyakap sa kanya. I think I need kung malaman kung anong klaseng panaginip yan wife, saad pa nito bago hinalikan ang kanyang noo.